Usapang smuggling pa rin. Umarap sa GMA News ang Pangulo ng Farmers Cooperative na blacklist ng DOJ dahil sa umano'y rice smuggling. Ginamit lang daw sila ng isang rice importer upang makapagpasok ng sobra-sobrang bigas dito sa bansa. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Naging biktima lamang po kami sa sistemang pinasok namin na hindi namin naintindihan. Yan ang hinaing ng Pangulo ng Samahan ng Magsasakang Kapampangan at Katagalugan, isang farmers cooperative na kabilang sa mga pina-blacklist ng DOJ dahil umano sa rice smuggling. Ikinubli muna namin ang kanyang pagkakakilanlan para sa kanyang seguridad, base na rin sa kanyang hiling. Ginamit lang daw sila ng rice importer na kinuha nilang partner para mag-angkat ng bigas. Nakipag-partner sila dahil kulang daw ang kapital nila para sa rice importation. Pribilehiyong iginawad sa kanila ng NFA noong 2012 sa pamamagitan ng Irrevocable Deed of Assignment and Transfer of Rights. Batay sa kasunduan ng kanilang partnership, sa bawat sakong mabebenta mula sa 200,000 sacks of rice, naaangkatin nila 9 pesos ang komisyong mapupunta sa kooperatiba. Pero 32,000 sacks of rice lang daw ang naangkat nila at ang komisyon sa kooperatiba 5 pesos per sack lang. Sa madalit sabi, nalugi ang kooperatiba. Napakasakit po. Kasi hindi namin pinangarap na makarating kami sa mga ganitong usapin. Dahil simple lang ang pinangarap namin. Kung may haning kami ng pala yung mga magsasaka. At dahil tax-free ang rice importation na daraan sa mga farmers cooperative, nadiskubre rin nilang ginamit ng rice importer ng kanilang kooperatiba para mag-angkat ng dagdag na bigas. Sa nakita po namin mga dumating na sumpena sa amin, galing ng BOC Legazpi, sumosobra po ng 4,000 sakong bigas ang nakapangalan doon sa kooperatiba namin. Hindi po kooperatiba ang may gawa nun, kundi si Lea Echeverria ang may gawa ng lahat ng yon. Si Echeverria, na binabanggit ng kausap naming Pangulo ng kooperatiba, ang umano'y tumayong broker sa transaksyon. Sinampina na siya ng mga otoridad pero hindi pa lumulutang at hindi na rin nagpakita sa mga kausap niyang magsasaka. Si Echeverria ay empleyada ng DGL Commodities Incorporated, ang kumpanyang pag-aari ng Cebu-based businessman na si David Lim, na minsan ang ipinatawag ng Senado dahil sa rice smuggling investigation. Sinisika pa ng GMA News na makontak si Echeverria pati ang DGL Commodities. Haharap naman sa Senado sa Lunes ang Pangulo ng Kooperatiba kasama ang iba pang nabiktima raw ng transaksyong ito. Emil Sumangil ang inyong saksi.